pakinggan at pagbulay-bulaya ang salita ng ating Panginoon na pinagkaloob sa atin sa araw na ito. So, ang salita ng ating Panginoon na pinagkaloob sa atin sa araw na ito ay mababasa natin sa Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11, mga kapatid, it says, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So ulitin po natin, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, purihin ang Panginoon sa salita nating nabasa, mga kapatid. Dito makikita natin kung paano ibinigay ng Diyos ang salita kay Jeremiah, no? Na hindi lang sa kanya, para sa lahat-lahat ng kanyang mga anak, sa lahat-lahat ng kanyang mga lingkod o pinili, no? Ganun din sa lahat-lahat ng mananampalataya. So, kaya pinamagatan ko pong itong ang pagtiwala sa plano ng Diyos. Tayo manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli lubos ka namin pinupuri, sinasamba sa oras nito sa aming mga buhay. Ama, dalangin ko po na maghari kayo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko rin, Lord, na gamitin mo lamang po ako bilang daluyan ng iyong salita. I-empty vessel mo po ako, Lord. Gawin mo po akong sisidlan na walang laman. At kayo lamang po ang maghari. Sapagkat ang sabi mo sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but the Spirit from you. Kaya Ama, sa oras na ito, hinihiling ko rin ang aking mga kapatid through online, through physical, na makikinig ng iyong makapangyarihang salita. Nabuksan mo ang kanilang spiritual eyes, kanilang spiritual ears, higit sa lahat ang kanilang spiritual heart, upang tumimo, upang ma-impart sa bawat isa kung ano ang nais mo ipabatid sa oras na ito sa bawat isa sa amin. Kaya anuman ang tangka ng espiritu ng kalaban, we cast out, we burn out in the mighty name of Jesus Christ, sapagkat walang karapatan yan sa iyong mga templo. Ama, kiniklaim na rin po namin ang katagumpayan, the victory, the banner ng gawain mong ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, aming Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. So, muli, blessed day po sa ating lahat, mga kapatid. No, narito po tayo ngayon, sabi nga sa ating paksa, ang pagtiwala sa plano ng Diyos o ang pagtiwala sa layunin ng Diyos. So tayo po ba ay nagtitiwala, mga kapatid, sa plano o layunin ng ating Panginoong Diyos? Amen. Tayo po ba ay nagtitiwala na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang katulad? Tayo po ba ay naniniwala at nagtitiwala ng Diyos ang may likha ng langit at lupa, mga kapatid, at sa ating mga taos dito sa mundong ito? Tayo po ba ay nagtitiwala ng Panginoong Diyos ay ginawa niya ang lahat para sa atin, mga kapatid? Tayo po ba ay nagtitiwala sa plano ng Diyos na sa pamamagitan ng sa kanyang salita, sa pamamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan ay para sa atin ito? Amen? Amen. So, amen. So dapat po tayo magtiwala, mga kapatid, sa plano ng Diyos. Kasi napakaganda ng plano ng Diyos, tulad ng nabasa po natin kanina sa Jeremiah 29:11. Noon na lagi po natin pinagbubulay-bulayan ang kanyang salitang ito, mga kapatid. Ngayon, paano tayo nagtitiwala sa plano ng Diyos? At ano po ba yung ating mga hakbang na mga ginagawa sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos? Sabi natin, nagtitiwala nga naman tayo, naniniwala at nananampalataya. So, paano po natin ito ginagawa?
Nagmamanifest po ba ito sa atin, mga kapatid? Nauunawaan po ba natin ang plano ng Diyos? Kasi kung talagang tayo ay nagtitiwala sa plano ng Diyos o layunin ng Diyos sa ating buhay, ay talagang dapat nagagawa po natin kung ano yung nais ng Diyos. Amen po ba? Amen. Dapat nasusunod natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen, totoo yan. Ngayon, pag tayo ay nagtitiwala sa plano ng Diyos, kasi pag sinabing plano, no, ito yung layunin. Pag sinabing plano, ito yung desire, yung hangarin, yung hinangad, yung pinlano, yung ginawa, yung kinirate ng ating Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, yung plano is existing na. Wala pa tayo, nangyayari na at nangyari na. Nakaplano na kasi yan sa ating Panginoon. Alam niya na kung ano yung mangyayari, mga kapatid. Kaya dito, tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos na matuto tayo na magtiwala sa plano niya. So, sa paanong paraan? Ano ba yung paraan o kaparaanan upang tayo ay magtiwala sa plano ng Diyos? Unang-una, no, ang nireveal niya sa atin, kasi daw ang layunin ng Diyos ay pansarili. Kung titingnan natin, ang layunin ng Diyos is a personal, is a person. Ibig sabihin sa kanyang sarili, pansarili, hindi sa iba. Kaya dapat tayo magtiwala, mga kapatid, sa plano ng Diyos kasi mismo siya ang nagplano. Hindi kung sino-sino. Hindi ako, hindi ikaw, hindi tayo ang nagplano, kundi ang iisang makapangyarihang Diyos. Kaya dapat yung pagtitiwala natin sa kanyang plano is 100%. Kasi hindi kung sino-sino, hindi na normal na tao ang nagplano, kundi ang Diyos. Kaya kung titignan natin ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ay personal. Ibig sabihin, iisa lamang, someone. Yung objective, mga kapatid, yung object ay iisa lamang, ang tanging Panginoong Diyos. Kaya tayo, nandito ka kapatid, nandito tayong lahat, yan ay hindi mo plano. Plano yan ng Diyos. Hindi plano ng kaibigan mo na nag-invite sa'yo. Hindi plano ng cellphone na nakita mo, na nag-reveal sa'yo ng word, kundi plano yan ng Diyos, mga kapatid. Di po ba? Kaya dapat tayo magtiwala sa plano o layunin ng Diyos sapagkat siya ang may gawa. No, kaya ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ay personal. Iisa lang. Person, in one person, sabi nga sa ating pag-aaral. Di po ba? Hindi ko sino-sino. Minsan nakakalungkot, nangyayari po yung ganyan. Nakakalimutan po talaga yung pinaka-source. Ang laging nasa mindset natin, mga kapatid, yung dinadaanan ng source. No, pero dapat laging number one kung saan nanggagaling yun. Kaya gusto ng Diyos na magtiwala tayo ng 100% sa plano ng ating Panginoong Diyos, sa layunin niya, sa ginawa niya. Diyan po tayo makakasunod, mga kapatid. Focus po tayo kung sino ang nagplano. Focus tayo kung sino yung gumawa sa layunin, mga kapatid. Kaya makikita natin talaga dyan ang pagtitiwala sa plano o layunin ng Diyos ay personal. Iisa lamang po. Kung titignan natin, singular. Wala nang iba na nagplano. Bakit ako nandito? Bakit ka nandyan? Bakit tayo nandito, mga kapatid? Kundi walang iba, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit? Anong sinabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5? Hindi ka pa ipinaglilihi o hindi ka pa ipinanganganak, pinili ka na ng Diyos. Napakalinaw. Kaya yung pagtitiwala natin sa Diyos, mga kapatid, sa kanyang plano, sa kanyang layunin, ay malinaw na malinaw, is personal. Sapagkat siya mismo ang pumili sa atin. Hindi pwedeng pipili yung nasa sanlibutan.
Hindi pwedeng pipili yung nauna na sa atin na nilikha dito sa sanlibutan o yung ating mga magulang. Hindi. Kahit sa kanila tayo lumabas, mga kapatid, pero hindi sila yung nagpumili sa atin, kundi ang Diyos. Hindi rin silang pumili na gusto nila tayo ay maging anak nila, na lumitaw tayo, kundi ang Diyos, mga kapatid. Amen? Amen. Kaya ang pagtitiwala natin sa plano ng Diyos, malinaw na malinaw, ay ang Diyos. Ang may likha, ang may layunin. Mga kapatid, it's personal. Kaya napakalinaw dyan. Isipin nyo, nasa sinapupunan pa lang tayo, wala pang nangyayari sa atin, wala pa tayong muang sa mundo, pinili na tayo ng Diyos. Hindi kayang gawin yan ng tao. Kahit ang machine, hindi niya kayang gawin. Kahit ngayon yung mga naglilitawan ng AI, hindi niya kayang totally 100% magaya ang ginawa ng Diyos, ang pinlano ng Diyos. Kasi iisa lamang po yan. Ang Diyos lang ang tanging makakagawa niyan, mga kapatid. Amen? Malinaw na malinaw, mga kapatid, na ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ay personal. So, isa pang na-reveal sa atin, ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ay kabuluhan. Naniniwala po ba tayo dyan? Ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ay kabuluhan. Ibig sabihin, may kabuluhan. No? Meron siyang significance, meron siyang benefits. Hindi siya walang kwenta. Kaya pag tayo nagtiwala sa layunin, sa plano ng ating Panginoong Diyos, meron tayong kwenta. No? Meron tayo, may pag-asa tayo. Kaya nga may kabuluhan eh. Ibig sabihin, napaka-importante, mga kapatid. O kaya sa ating buhay, sa pagtitiwala natin sa plano ng Diyos o layunin ng Diyos, lagi nating iisipin, may kabuluhan, may pag-asa. May mangyayari na maganda. Hindi siya basta-basta. Hindi basta-bastang plano o layunin sa atin ng Diyos. Kasi may kabuluhan. Kaya nga sa buhay natin, hindi nyo napapansin, pag tayo ay nagtitiwala sa plano at layunin ng ating Panginoon Diyos, anong nangyayari? Nakakasunod tayo sa kanyang kalooban. Maayos. At sa pagsunod natin, sabi nga, maayos. Amen. Yung pagsunod natin, ginagawa natin yung kanyang kalooban. Mga kapatid. At di ba sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ating mga kahilingan, ipinagkakaloob niya ayon sa kanyang kalooban. Hindi kanya ihindihan. Hindi niya sinabing hindi. Dahil gusto niya pa na ibigay yung para sa iyo, mga kapatid. No? Kaya lagi natin tatandaan, ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ay may kabuluhan, mga kapatid. Napaka-importante niya. Kaya pala, Lord, simula nung tumanggap ako sa iyo, Lord, nagbabago ako. Simula nung tumanggap ako sa iyo, Lord, no, nagkakaroon ako ng transformation. Simula nung tumanggap ako sa iyo, Lord, naayos yung mga nagiging problema ko. Simula nung tumanggap ako sa iyo, Lord, lalong lumalalim yung pangunawa ko, yung laging lumalawak yung karunungan ko dito sa mundong ito. Lalo ko naiintindihan yung aking buhay. Simula nung tumanggap ako, Lord, yung pagpapala ay lubos-lubos. Hindi ko ma-explain sa aking buhay. Simula nung tumanggap ako sa iyo, Lord, sa pagtitiwala ko sa iyong layunin at plano sa aking buhay, ako ay patuloy nagiging matatag sa aking pananampalataya. Amen? It's true, mga kapatid. Kaya yung pagtitiwala natin sa layunin at plano ng Diyos ay may kabuluhan. Kasi may mga nangyayari na talagang hindi natin expected. Yung pangyayari sa ating mga buhay is amazing. Amazing.
na hindi naman natin nararanasan dati na imposible para sa atin, pero walang imposible sa Diyos. Di po ba lahat ng nasa devotion natin, walang tigil sa kakatestimony? Bakit? Kasi na-amaze sila. Na-amaze sila sa pagtitiwala nila sa layunin, sa plano ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang pagkatawag. Kaya po nila nararanasan yun at pinapatutuo nila bilang living sacrifice o buhay na patutuo para maipakita, maitaas nila ang Panginoon sa kanyang buhay, para mapatunayan nila na ang plano ng Diyos sa kanilang buhay, mga kapatid, ay may kabuluhan. Kaya nga ang sabi ni David sa Psalm 16 verse 11, yung sa last ng verse ng chapter 16, sabi niya ganon, ituro mo o Diyos, o ituro mo Yahweh, no, yung daan para sa buhay, yung tamang daan para sa buhay, o yung patungo sa buhay. Sinabi po ni David yan. At sa piling mo, mararamdaman ang tunay na kaligayahan, ang lubos na kaligayahan sa ibang version. Di po ba? Maririnig po natin yan. Tunay nga yung sinabi ni Haring David na yon ay nararanasan ng mga anak ng Diyos na nagtiwala sa plano at layunin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen, totoo. At ang iyong pag-ibig ay nagdudulot ng lubos, no? O layunin na walang hanggan. Isipin niyo po yan. Kaya po yung pagtiwala sa plano o layunin ng Diyos ay may kabuluhan. Napakalinaw yan, mga kapatid. Amen? Ang bilis ng oras. So, 2 puntos pa lang yun. Ano ba yung isa, Lord? Amen? Amen. Totoo yan. At yung isang nireveal sa atin ni Lord, yung pagtitiwala sa layunin o sa plano ng Diyos ay may layunin. O baka malito kayo. No, ang pagtitiwala sa plano, layunin ng Diyos ay may layunin. Amen. Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid? Amen. Sa plano ng Diyos ay may layunin. Ibig sabihin, di po ba, may ginagawa. No? Hindi lang po tayo nagtiwala sa layunin o plano ng Diyos sa pagkatawag natin upang tayo ay umupo lang, upang tayo ay makinig lang, no? Upang tayo ay magmasid-masid lang. May layunin, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo? Ano ba yung layunin? Yan yung task, yan yung role natin bilang mga anak ng Diyos, bilang tinawag ng Diyos. Kaya ang pagtitiwala sa plano o layunin ng Diyos, may layunin. Merong nangyayari, merong ginagawa, merong aksyon sa ating buhay. Tayo po ba? Nagtitiwala tayo sa layunin at plano ng Diyos. Amen. Big amen. May gawa po ba tayo, mga kapatid? May ginagawa po ba tayo? Kasi pag tayo sinabi natin, yung layunin mo, Lord, yung plano mo sa aking buhay, nagtitiwala ako. Sinagot tayo ni Lord, may ginagawa ka ba, anak? Diyos ng awa. Sipin niyo po, yun ang nakakalungkot. Minsan napipris po tayo. Bakit tayo napipris? Kasi ayaw natin magtiwala sa layunin, sa plano ng Diyos. Kala natin, dahil di natin siya nakikita, ganun lang. Tapos minsan, pag naghihingi tayo ng prayer, hindi lang nasagot, kala natin hindi na totoo. Yan ang nagiging problema dyan, mga kapatid. Pero napakalinaw dyan, ang pagtitiwala sa layunin, sa plano ng Diyos ay may layunin. Kumikilos po tayo dyan, mga kapatid. Kaya nga, di ba, obedience is the key. Kaya pag hindi tayo sumunod, hindi tayo nag-follow, hindi tayo makaka-receive. Hindi tayo makareceive, pero doon lang. Pero yung gusto natin maranasan, yung amazing ng ating Panginoon, yung supernatural, yung extraordinary,
na pagkilos sa ating buhay, yung powerful movement, hindi natin mararanasan. Kasi nagiging hadlang yung ayaw natin magtiwala. Kunwari, lumalabas sa ating bibig, pero sa puso natin, hindi po sa nagmamanifest. Amen po ba? Amen. Yan lagi po natin tatandaan, ang pagtitiwala sa plano o layunin ng Diyos may layunin. Meron tayo po talagang ginagawa. Alam naman po natin yan kahit hindi na natin isa-isahin. Kung ano yung sinasalita, ano yung sinasabi, ano yung nire-reveal sa atin ng ating Panginoon, kailangan ginagawa po natin yan. At alam naman natin yan, for His glory. Di po ba? For His glory lahat yan. Hindi pwede yung for His glory of me o para sa sarili lang natin yung ating gagawin. Kasi hindi magiging layunin ng Diyos yan pag pansarili lang. At alam naman natin yan. Kaya kung tayo nagtitiwala sa layunin, sa plano ng Diyos sa ating buhay, kumikilos po tayo, gumagawa po tayo. Amen? Anong sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10? Kayo'y nilalang, kayo'y nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pakikipag-isa nyo sa Panginoong Jesucristo, upang iukol ninyo ang inyong mga buhay sa paggawa ng mabuti. Napakalinaw dyan mga kapatid. Upang iukol natin, upang i-focus natin, upang doon tayo, no, mag-stay doon sa paggawa pala ng mabuti. O meron pang ano dyan, yung paggawa ng mabuti. Hindi lang yung pagtitiwala natin sa layunin ng Diyos, ay yung gagawa lang tayo ng basta-basta. At alam naman natin, ang paggawa natin ay paggawa ng mabuting bagay. Kaya napakalinaw sa sinabi ni Pablo sa Ephesians 2:10. No, kayo'y nilalang ng Diyos, nilikha niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Heso Kristo, upang iukol ninyo ang inyong mga buhay sa paggawa ng mabuti. At yan ang planong pinili ng Diyos sa inyo nung una pa. Wow, grabe. Amen. Kaya ang pagtitiwala sa plano o layunin ng Diyos, mga kapatid, ay may layunin. Amen? May layunin mga kapatid. Kaya talaga dapat kumikilos tayo. Hindi tayo talaga dapat maging patay sa pananampalataya. Hindi dapat tayo magiging priest. Hindi dapat tayo tinatawag na walking dead. Kasi napakalinaw dyan. Yan pala yung pinili ng Diyos para sa atin. No? Para sa ating lahat. Nung una pa. So wala pa nga talaga tayo. Alam na ng Diyos, pinili niya na yan kung ano yung gagawin natin. Pero ang tanong, Lord, nagmamanifest po ba yung layunin mo sa akin? Ayan. Ano sabi sa Romans 8:28? All things work together for good to those who love God. Amen. To them He called according to His purpose. Tinawag ayon sa kanyang layunin. Kaya hindi pala natin pwedeng sabihin na hindi pwede. Hindi ko kaya, Lord. Nahihirapan ako, Lord. Napangihinaan ako, Lord. No. Okay lang, minsan siguro pwede natin sabihin yun, pero yung lagi, hindi po pwede. Kailangan, habang nale-level up po tayo mga kapatid, nangyayari po, nagmamanifest yung layunin na inatang sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi sa awitin, ano nga yung mahal ko? Paghihirap ba o pagsubok ang humahadlang sa'yo? O problema ba ito? O pag-ibig na bigo na sa'yo'y nagtataboy upang ikaw di magpatuloy. Sipin niyo po yan.
Yan po ba yung mga hadlang? Ang tawag niya'y na walang halaga. Amen. Nang hindi dumating ang mga pagpapala, tatalikod ka ba sa iyong ginagawa ng mabuting balita? Ay hayag sa madla. Isipin niyo po yan, mga kapatid. Ginagawa po ba natin yan? Grabe, no? Grabe yung ano ni Lord. Talagang paano tayo i-remind? Ikaw ang pinili, pinili ng Panginoon Amen. upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Yan. Hinawag Kanya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Yan ang layunin ng Diyos. Ang dakilang bagay na sa akin, sa'yo, sa ating lahat ay iniatang ng Diyos. Kaya ang pagtitiwala sa plano, sa layunin, sa purpose, sa object, o iba-ibang words, mga kapatid, ng Diyos sa atin ay may layunin. May gawa. Amen po ba? Amen. Amen. So ano pa yung isa, Lord? Ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ay may pagpapasakop. Ayan. Tunay nga po yan. Kailangan pag nagtitiwala ka sa plano ng Diyos o sa layunin ng Diyos, nagpapasakop ka. Nagpapasakop po tayo sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung sa kapangyarihan ng ating sarili o kapangyarihan ng salibutan. Pag sinabi ng Diyos, hindi pwede yan, hindi pwede yan. Pag sinabi ng Diyos, boundary yan, boundary ito anak sa'yo. Kailangan boundary yan. Huwag ka lalampas yan. Kailangan anak, ito yung gagawin mo. Yun ang gagawin mo. Huwag ka lalagpas. Huwag mong itaas yung sarili mo, kapatid. Totoo yan. Kailangan magpasakop ka. Pag sinabi magpasakop ka, magsisi ka. Magrepent ka. Umamin ka. Amen. Nung tinanggap mo ang Panginoon, umamin ka kung sino ka. Amen. Di po ba? Kailangan magpasakop ka. Lord, inaamin ko na ako'y makasalanan dati. Ngayon, tinanggap na kita. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig. Kailangan ganun po yung boldness. Pinagmamalaki natin. Ikinakalat, isinasabog natin sa mundong ito. Kung paano tayo umaamin. No, sa sanlibutan ito, kung paano natin pinapatunayan na ang Diyos na nasa atin ay iba sa ibang Diyos na dating sinamba ng ating dinunood nung din tayo rin nung una. Kailangan mayroon tayong repentance. No, hindi lang yung pagsusori, kundi yung pagsisisi sa ating mga nagawa. Yan po yung layunin. Kung talagang may pagtiwala tayo sa layunin ng Diyos, ay may pagpapasakop. Totoo yan. Kailangan may pagpapasakop. Kaya nga nagtitiwala tayo sa Diyos eh. Kaya nga sa Kanya na lang tayo nagtitiwala at naniniwala at sumasampalataya. Kasi nga nagpapasakop tayo. Hindi na kaya ng ating sarili. Kasi pag tayong umiiral, yung ganong sarili natin, pinaiiral natin mga kapatid, anong nangyayari? Error. No? Hindi po natutuloy. Minsan kahit natuloy, pero pangit ang kalalabasan. Kasi hindi tayo nagtitiwala sa plano, sa layunin ng Diyos na may pagpapasakop. Oh Lord, nagtitiwala ako sa salita. Pero sa gawa, wala po tayong pasakop sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, anak, ganyan ang gawin mo, hindi mo naman ginagawa. Marami pong ganyan. Kaya po, tinuturuan tayo ng Diyos para maintindihan natin ano ba ang kahalagahan ng kanyang plano, ng layunin niya sa ating buhay. Paano natin ito makikilala? Paano natin ito maunawaan? Bakit po natin ito ginagawa? Bakit po natin ito sinasagawa, mga kapatid? Kasi nga, kailangan
meron tayong pagpapasakop. Anong sinabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6? Trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and do not lean on your own understanding. Pagpapasakop. At sa iyong gagawin, si Yahweh ay alalahanin upang ikay patnubayan sa lahat ng iyong landasin. Sinabayan pa ng Kawikaan 16:3. Ipagkatiwala mo ang lahat ng iyong gagawin kay Yahweh at pagtatagumpayan ka sa iyong layunin o sa iyong gagawin. Sipin niyo po yun, napakalinaw dyan. Kaya yung pagtitiwala sa plano at layunin ng Diyos ay may pagpapasakop. Hindi natin mararanasan yan, mga kapatid, na yung gagabayan tayo ng Diyos kung di tayo umaamin, hindi tayo nagpapasakop. Totoo yan. Reminder po sa atin yan. Sino yung hindi nagpapasakop dyan? Sabi ni Lord. No, meron po daw, sabi niya, i-reveal. Kaya pasakop ka, kapatid. No, pasakop po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi sa Tiago 4:7, lagi natin naririnig yan sa devotion. Pasakop ka sa kapangyarihan ng Diyos. Di po ba? Amen? Amen. Totoo yan. Pasakop tayo. Meron pang 5 minutes, no? Pasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kapatid, tunay yan. Kasi kung tunay tayo nagtitiwala at naniniwala sa layunin plano ng Diyos, Lord, I surrender all. Pera bulsa. Magpapasakop po ba yun? Hindi. Example lang yun, para praise lang yun. No? I surrender all. Lord, pero yung pagsabi ko na magpapatawad ko, Lord, magpapatawad, wag muna. Diba? Ganun po tayo minsan. Dami nating reason. Amen? Amen. So, may isa pa, si Lord. Ano yun? Ang pagtitiwala sa layunin at plano ng Diyos ay sinasabi niya, may pangako. O yan ang gusto ng lahat yung pangako. Tunay nga naman, kung nagtitiwala tayo at naniniwala sa layunin o plano ng Diyos sa ating buhay, mayroong pangako ang Diyos. At pag nagtitiwala tayo na may pangako sa atin ng Diyos, anong gagawin natin? Magiging masipag po tayo. Nandyan po yung enthusiastic natin sa paglilingkod. Nandyan po yung ating pagsunod, yung ating mga gawang ginagawa sa gawain ng Diyos na walang reklamo. Ayan, maraming bagsak dyan. Pag umiiral na yung kapaguran, reklamo, isa po ako dyan. Pero kahit nagre-reklamo ako, mga kapatid, sumusunod po ako. Parang ako si Moises. May reklamo ako, pero susunod ako. Hindi ko naman pwedeng hindi gawin kasi takot ako. Di po ba? Yun po yung likas ng tao minsan. Pero yan tinuturuan sa atin ng Diyos. Lagi natin tatandaan yung plano niya, yung layunin niya sa atin may pangako. Hindi lang sa mundong ito, kundi sa kabilang buhay pa. Anong sinabi sa Philippians chapter 1 verse 6? Natitiyak ko din naman, sabi ni Paul, no, ang inumpisahan ng Diyos sa mabuting gawa para sa inyo ay lulubos-lubusin niya hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Napakalinaw na planong yan. Kaya kung tayo, hinahangad natin na ang promises, yung divine promises ng ating Panginoon, mga kapatid, ay sigurado masipag po tayo. Amen. Sa paglilingkod. Nakikipag-unahan po tayo sa gawain ng Diyos. Hindi yung may tumatawag na yung devotion, i-ignore pa natin. No, minsan may ganyan, sinasabi ni Lord, totoo yan. Ako minsan ganun ako, no, kasi sobrang busy. Nagiging Marta. Pero tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid. Totoo yan. Naunahin natin ng Diyos. Kung nagtitiwala, nananampalataya tayo, unahin natin ang Diyos. Lagi natin tatandaan yung plano niya sa atin. Napakabuti. No, napakabuti. Natitiyak ng simulan ng magandang gawa. No, mabuting
gawa sa atin ng Diyos ay lulubusin niya hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Napakagandang pangako, mga kapatid. No, nag-e-enjoy na tayo ngayon. No, nag-e-enjoy na tayo sa biyaya, sa pag-ibig ng Diyos. Mas mag-e-enjoy pa tayo pagdating ng takdang panahon sa new heaven and new earth, mga kapatid, na babaguhin ng lahat ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat-lahat ng bagay, tao, hayop, mga bagay, mga kapatid, no, na hindi na tulad na ngayon na nararanasan natin. Amen? Kaya bilang encouragement, mga kapatid, kailangan 100% tayong magtiwala sa plano at layunin ng Diyos. Sapagkat ang layunin nito, ang planong ito, no, ay personal. No, siya lang ang gumawa. No, ito'y may kabuluhan, sabi niya. Kasi ito hindi nasasayang. No? Tapos yung susunod, may layunin. Meron tayong gagawin. May purpose ang Diyos. Kaya nandito tayo, hindi nyo inisip, 10 years ka ng Christian, nandito ka pa rin. 5 years ka ng Christian, nandito ka pa rin. 3 years ka ng Christian ngayon, nandito ka pa rin. 1 years ka ng Christian, nandito ka pa rin. Bakit? Purpose. Because God has purpose for us. Yan po dapat yung ating alamin, mga kapatid. Kaano tayo kahalaga sa ating Panginoong Diyos. May layunin talaga. No? May pagpapasakop. Sipin niyo po yung 5 yan. May pangako. Maintindihan natin yan. Personal, may kabuluhan. Sobrang galak natin. May layunin. May ano? No? May pagpapasakop. Ginagawa natin yan, mga kapatid. May pangako. Saan ka pa? Di po ba? Amen? Amen. Amen. Tunay po ba tayo nagtitiwala, mga kapatid, sa layunin at pangako ng ating Panginoong Diyos? Amen. Amen. So, kung tunay tayo nagtitiwala, gawin po natin yung ating mga narinig na sinabi niya sa atin sa araw na ito. Kasi po, tayo rin yung magbe-benefits. Kaya nga sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, no, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Diyos, sa gawain ng Diyos, sapagkat alam niyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Sige po, tayo po'y tumayo.